Dalawang araw mula nang dumating ang kakaibang package na noon at simula noon hindi na ako mapakali. Kahit doble ang seguridad sa paligid ng bahay, hindi ko maiwasang kabahan, lalo na kapag iniisip ko si William at kung ano pa ang kaya niyang gawin. Si Ryan naman, kahit harap-harapang pinapakita niyang kalmado siya, alam kong malalim ang iniisip niya. Ilang beses ko siyang nahuli na tahimik na nakatingin sa kawalan. Ang panga niya naninigas habang hawak ang telepono na para bang may hinihintay na tawag o mensahe. Nasa study siya ngayon, kausap ang mga tauhan niya tungkol sa mga susunod na hakbang. Ako naman nasa salat na nakahiga sa sofa, iniisip ang baby namin. Pilit kong inaalis ang takot sa isip ko. Para sa baby namin, kailangan kong maging matatag. Biglang tumunog ang telepono ko. Pagkakita ko ng pangalan sa screen, mabilis ko itong sinagot. Hello, Brandon? Tanong ko, ang kaba sa dibdib ko lalong tumindi. Sabrina, si William, may bagong galaw. May isa siyang tauhan na nahuli sa pier kanina. May dalang mga dokumento na tila nagpapakita ng plano niya. Sabi ni Brandon sa kabilang linya. Plano? Anong plano? Halos bumagsak ang telepono ko sa narinig. Hindi pa malinaw lahat pero tila may target siya. Isa kayo sa posibleng puntiryahin niya? Sagot niya, ang boses niya puno ng alalahanin. Agad kong tinungo ang study ni Ryan. Ryan? Tawag ko sa kanya. Ang boses ko nanginginig. Tumingin siya sa akin. Agad na nababasa ang takot sa mga mata ko. Ano nangyari? Tanong niya. Tumayo at lumapit sa akin. May bagong balita si Brandon. May nahuli silang tauhan ni William at may mga dokumento raw itong dala. Isa tayo sa target niya? Sabi ko, halos hindi makontrol ang panginginig ng boses ko. Napalalim ang buntong hininga niya. At makikita sa ekspresyon niya ang pagtitimpi ng galit. Huwag kang mag-alala, Sabrina. Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo ng anak natin. Kinabukasan, naging abala kami sa pag-aayos ng karagdagang seguridad. Nagpa siya si Ryan na pansamantalang tumira kami sa isang safe house sa labas ng lungsod habang inaayos ang lahat. Bagamat ayaw kong umalis ng mansyon, alam ko, ito ang tamang desisyon. Love? Sabi ko habang nag-iempake ng gamit sa kwarto. Paano kung hindi tumigil si William? Paano kung habang buhay na tayong hahabulin at tatakutin? Lumapit si Ryan at tinawakan ng mga kamay ko. Sabrina, wala nang hihigit pa sa kaligtasan mo at ng anak natin. Kung kailangan kong habulin si William hanggang sa dulo ng mundo para matapos na to, gagawin ko. Nakatingin ako sa mga mata niya at sa kabila ng lahat ng takot ko, may naramdaman akong kakaibang kapayapaan. Alam kong kasama kong isang taong gagawin ang lahat para protektahan kami. Nang makarating kami sa safe house, akala ko magiging tahimik ang mga sumunod na araw pero isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, biglang tumunog ang isang emergency alert mula sa telepono ni Ryan. Tumayo siya at sanagot ang tawag. Ilang segundo pa lang ang lumilipas pero ang mukha niya agad na nagbago. Napuno ng galit ang mga mata niya at ang kamay niyang nakahawak sa telepono tila nanginginig. Ryan? Tanong ko, ang boses ko puno ng kaba. Binalingan niya ako, ang panga niya mahigpit na nakalapat. William, natuntun nila ang hideout niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, tumayo mula sa upuan. Huli na siya, Sabrina. Wala na siyang tatakbuhan. Sabi niya, ngunit ang boses niya hindi nagpapakita ng kasiyahan. Para bang alam niyang hindi pa talaga tapos ang lahat? Habang nakaupo kami sa sala, naghihintay ng balita mula kay Brandon at sa mga polis, hindi ko maiwasang magdasal na sana sa pagkakataong to, tuluyan na naming makuha ang hustisya para sa lahat ng ginawa ni William. Lumapit si Ryan sa akin at umupo sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko at naramdaman ko ang init ng palad niya na tila nagbibigay ng lakas sa akin. Ano man ang mangyari, Sabrina, kasama mo ko. Hindi kita iiwan. Sabi niya at sa unang pagkakataon, matapos sa mga nangyari, naramdaman kong may liwanag na muli sa kabila ng dilim. Ang laban namin kay William ay hindi lang para sa amin. Ito ay para sa pamilya naming sinira niya. At sa gabing yon, naniniwala ako, matatapos din ang lahat ng to, kasamang pagmamahal ni Ryan na nagbibigay lakas sa akin. Tahimik ang buong safe house ng mga oras na yon, ngunit alam ko ng araw na to ang magtatapos sa isang bagong simula para sa amin ni Ryan. Habang kami magkasama sa maliit na kwarto,
Naghahanda sa mga susunod na hakbang, ramdam ko ang mga alalahanin na kinikimkim ni Ryan. Ryan, ano nang nangyari sa kaso? Tanong ko, ang mata ko nagmamasid sa kanya habang hawak niya ang mga dokumento. Tumingin siya sa akin, ang mga mata puno ng determinasyon at kaseryosohan. Sabrina, malapit nang matapos ang lahat ng to. Ang mga ebidensya laban kay William ay malakas at sa mga susunod na araw magbibigay na kami ng pahayag. Pero hindi pa tapos, kailangan natin maging alerto. Hinawakan ko ang kanyang kamay at pinisil ito. Ano mang mangyari, hindi tayo magpapatalo. Alam ko magkakasama tayo sa laban na to. Ang bawat salita ko may kasamang pag-asa at lakas na kahit ilang beses pang magkasunod-sunod mga pagsubok, kakayanin namin. Basta magkasama kami. Habang pinaplano namin ang mga susunod na hakbang, dumating ang isang tawag mula kay Brandon. Ang mga tauhan nila may nakuha ng impormasyon at makapagpapaigting ng kaso laban kay William. Lahat ng ebidensya ay nailabas na, pati mga dokumento na magpapatunay na siyang nasa likod ng lahat ng kasamaan na naganap sa pamilya namin. Ngunit ang mas nakakabigla, ang isang matinding twist. Hindi lang si William ang may kasalanan. Kasama sa mga plano niyang ibang tao sa loob ng kumpanya. Ryan, nagsimula ako, ang boses ko kumakabog. Ano ang ibig sabihin nito? May mga taong nasa paligid natin na nagtulungan kay William? Nakita ko ang pagsalubong ng mga mata ni Ryan sa akin at ang malamig niyang boses na tumago sa akin. Pwede kang magtaka kung bakit hindi natigil agad lahat ng to, pero hindi na kailangan magtaka pa, Sabrina. Isa sa mga pinakamataas na posisyon sa kumpanya ay may kinalaman sa lahat ng to. Kailangan natin agad kumilos. Habang nagsasalita siya, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng mga salitang iyon. Meron bang ibang kalaban sa aming mga paligid? Ngunit alam ko, hindi kami titigil hanggat hindi namin natutumbok ang ugat ng lahat ng ito. Pagdating ng umaga, nagdesisyon si Ryan at ang kanyang mga abogado na magsagawa ng isang huling operasyon. Sa tulong ng mga legal na hakbang at ebidensyang hawak namin, pinasecure nila ang huling operasyon upang tuluyang masira ang mga plano ni William at ng mga kasabot niya. Habang nag-iipon kami ng lakas, nakatanggap kami ng tawag mula kay Brandon na nagsasabi na ang mga nahuling tauhan ni William ay magsasalita na. Natutukoy nila ang mga pangalan ng mga kasabwat sa loob ng kumpanya, pati na rin ang mga pondo at transaksyon na ipinasok nila sa negosyo ng pamilya ko. Dito ko nalaman na sa mga nakaraang linggo, marami pa pala sa paligid namin ang may pakana ng kasalanan. Kailangan namin kumilos. Isang linggong lumipas at nangyari ng hinihintay-hintay na huling hakbang. Sa isang press conference, inihayag ni Ryan ang lahat na ebidensyang nakalap namin laban kay William Frankenstein at sa mga kasabot niyang hindi pa nahuhuli. Habang ang buong bansa ay nagbabalita, pati na ang mga taong may kinalaman sa kumpanya ng Jacobs Group, si William ay nahulog sa kamay ng batas. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang taong patuloy na bumabagabag sa akin. Anong susunod na hakbang para sa amin ni Ryan? Magiging maayos na ba ang lahat ng mga laban na naranasan namin? Pagkatapos ng press conference, tinawag ako ni Ryan sa isang tahimik na bahagi ng mansyon. Nakita ko siya, nakatayo at may seryosong itsura. Ngunit ang mga mata niya puno ng pagmamahal at pangako. Sabrina, simula niya. Ang boses hindi na mahinahon pero puno ng pahiwatig. Ngayon na natapos na ang lahat, natutunan ko kung gaano kahalaga ang bawat salita kasama ka. Gusto ko magpatuloy tayo sa buhay na to na walang mga takot, walang pangarap na hindi matutupad. Sa mga salitang yon, naramdaman ko ang puso ko na sumabog sa saya at pagmamahal. Ryan, magkasama tayo sa lahat ng to, kaya anuman ang mangyari alam ko hindi na tayo matitinag. Lumapit siya sa akin at tinawakan ang aking mga kamay. Ang mga mata niya hindi kailanman bumitiw sa akin. Tinutulungan mo kong maging mas mabuting tao, Sabrina. Hindi ko kayang mawala ka at gusto ko magtulungan tayo upang mas maging maligaya at mas matatag. Dahan-dahan niyang kinuha ang aking kamay at nililapit sa kanyang dibdib at doon, sa gitna ng lahat ng nangyari, nakita ko ang tunay na kahulugan ng pagmamahal.
Nasa harap ko ang aking pamilya at wala nang higit pang hilingin kundi ang magkasama sila magpakailanman. Habang binabaybay namin ang bagong simula, sa bawat hakbang at desisyon alam ko, magkakaroon kami ng pagkakataon para mapanatag ang puso namin. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, magkakaroon kami ng mas maganda at mas tahimik na buhay magkasama. Ilang buwan ang lumipas at ramdam ko ang bigat ng mga sandali habang palapit ng palapit ang araw ng aking panganak. Hindi ko alam anong klaseng kabang nararamdaman ko, kasabay ng tuwa at excitement na lumalaki na ang pamilya namin ni Ryan. Hindi ko alam kung ano nga asahan, ngunit ang sigurado lang ako nagmamahalan kami at nagsisilbing lakas namin ang isa't isa. Ngunit sa mga gabing to hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Ang bawat araw ay tila lumilipas ng mabilis. At sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ko ang pangangailangan na maging handa kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay bilang mga magulang. Nasa opisina kami ni Ryan ngayon. Nag-uusap ng mga detalye tungkol sa kumpanya at ang mga susunod na hakbang na gagawin namin. Ngunit sa bawat tanong niya tungkol sa trabaho, may panandali ang distansya sa aming usapan. Alam ko na pareho kami ng iniisip. Ang susunod na hakbang sa aming pamilya, ngunit naroon si Ryan. Tumitingin sa akin ng may mga mata na puno ng malasakit. "Huwag ka nang mag-overthink, Sabrina," sabi niya. Ang tinig niya puno ng kalmado. "Andito ako, hindi kita pababayaan." Inilagay ko ang kamay ko sa tiyan ko. Ramdam ang dahan-dahang paggalaw ng baby namin. "Baka matakot ako, Ryan, lalo na't may mga pagkakataong gusto ko nang tapusin ang mga bagay at magpahinga lang sa tabi mo, puno ng maraming pagbabago." Pinunasan niya ang buhok ko at hinaplos ang aking batok. "I will always be here. Hindi mo kailangan mag-isa sa lahat ng bagay, tandaan mo yan, Sabrina." Mas lalo kong naramdaman ang hirap ng panganganak habang papalapit na ang araw. Ang mga sandali puno na magkahalong kaba at kaligayahan. Si Ryan patuloy na nagiging gabay ko, palaging nandyan para tiyakin sa akin na wala akong dapat ipag-alala. Ang mga gabing magkasama kami habang binabantayan ko ang bawat galaw ng baby. Pinapalakas niya ako sa bawat pag-haplos sa akin tiyan at mga salitang puno ng pagmamahal. At isang hapon nang ako'y naglakad patungo sa sala, naramdaman ko ang isang matinding pananakit sa aking tiyan. Ang pakiramdam na parang may umaaligid na sakit na hindi ko pa naramdaman noon. Pinagpatuloy ko ang mga gawain ko, ngunit sa kabila ng sakit nanginginig pa rin sa aking isipan ang isang bagay. Si Ryan, siya na nandyan palagi para sa akin. Hindi ko kailangan mag-alala. Nakita ko siya, nagmamadali patungo sa akin. Kanyang mga mata nag-aalala. "Sabrina, okay ka lang ba?" tanong niya habang hinahawakan ang aking mga braso. "Ryan, masakit," sagot ko. Ang mga mata ko tila nangungusap. Umaasa na tutulungan niya ako. "Okay lang, Sabrina, hindi mo na kailangang mag-alala." Agad niyang nilapitan ako at kinuha ang aking kamay. "Pumunta tayo sa ospital, okay? Huwag kang mag-alala, huwag mong isipin na mag-isa ka. Nandito ako." Sa ospital, habang ang doktor ay nagmamasid at nagmamonitor sa aking kalagayan, nanatili si Ryan sa aking tabi, hindi bumibitaw. Sa bawat sakit na nararamdaman ko, siya ay nariyan. Hawak ang aking kamay at tinihimas ang aking buhok. Nagbibigay sa akin ng lakas. Doon ko na-realize walang mas ibang mahalaga kaysa sa sandaling ito. Siya na nagbigay sa akin ng lakas. Siya na patuloy na nariyan para sa amin. Si Ryan na hindi ako iniiwan sa kahit anong laban. Nang magsimula na ang proseso ng panganganak, hindi ko na nalamang naramdaman ang sakit dahil sa presence niya. Lahat ng pag-aalala ko nawawala sa bawat hawak niya sa aking kamay at bawat salitang pinapaabot niya sa akin. Matapos ng ilang oras, narinig ko ang unang hiyaw ng aming baby. At doon, sa kabila ng lahat ng hirap, doon ko naramdaman ang pinakamalaking kaligayahan sa buhay ko. Ang aming baby ay buo at malusog at ang mga mata ko punong-puno ng luha habang tinatanong ko siya sa unang pagkakataon. "Ang anak natin, Sabrina?" bulong ni Ryan habang iniangat ko ang baby namin at tinitigan siya. Nangingiti ako habang tinitingnan ko si Ryan at ang aming anak.
Ang healthy ng anak natin, saad ko. Habang pinagmamasdan namin siya, naisip ko, wala nang masihigit pa sa pagmamahal at pagkakaroon ng pamilya. Isang pamilya na buo at hindi kailanman bibitaw. Nasa ospital kami ngayon, at habang pinagmamasdan ko ang maliit ng anghel sa aking mga bisig, naramdaman ko ang isang pinakamagandang uri ng kaligayahan. Ang puso ko puno ng pagmamahal na hindi ko kayang ilarawan sa mga salita. Nandito si Ryan, hawak ang aking kamay. Tinitingnan ang aming anak at wala nang hihigit pa sa saya ko ngayon. Hindi ko akalain na ganito magiging kasaya ang mga sandali namin bilang magulang. Na kami ni Ryan ay magkasama sa bawat takbang ng aming buhay. Hindi na kami maghihiwalay pa. Minsan naiisip ko kung paano nangyari ang lahat. Mula sa aming magulong simula hanggang sa pagkakaroon namin ng anak. Ang mga pagsubok na dumaan sa buhay namin, bawat luha, bawat tawa, lahat yon nagbigay sa amin ng lakas at pagmamahal kay Ryan. Oo, Ryan, ang saya ko din, sagot ko at napangiti ako sa kanya. Inilapit ni Ryan ang kanyang mukha sa aking pisngi at tinalikan to ng magaan. Walang ibang mas makakagawa nito kung hindi tayo, sabi niya. Ang pagiging magulang ay isang napakagandang biyaya, Sabrina. Nilapat ko ang aking mga kamay sa tiyan ko at muling tiningnan ang baby namin. Ang mga mata ko puno ng pagmamahal habang hinahaplos ko ang ulo ng anak namin. Puno ng pagmamahal, Ryan. Puno ng pagmamahal. Gusto kong mabigyan sila ng magandang kinabukasan, ang lahat ng magagandang bagay na nararapat para sa kanila. Sinulyapan ko si Ivara sa tabi ko na mahimbing na natutulog. Naramdaman ko bigla na hinawakan ni Ryan ang aking kamay, mahigpit at puno ng pagtangkilik. I swear, Sabrina, gagawin kong lahat para sa ating mga anak. Hindi sila magiging kulang sa pagmamahal. Hindi ko na palalampasin bawat sandali ng buhay namin. Ryan, tumingin ako sa kanya ng malalim. Hindi ko na kayang mag-isa, pero kapag magkasama tayo, kayang-kaya natin. Nandyan ka palagi. Napangiti siya at dahan-dahan nilapit ang kanyang mukha sa aking mga labi. Pinikit ko ang mga mata ko, naghintay sa kanyang halik. At nang matagal na ang pagkakasama namin, naramdaman ko ang init ng kanyang mga labi. Hindi ko kayang ilarawan ang saya ng sandaling iyon, isang halik na puno ng pangako. Hinaplos ko ang kanyang mukha at iniiwas ang ilang hibla ng buhok mula sa kanyang noo. Mahal na mahal kita, Ryan, at hindi ko kayang mawala ka. Ngumiti siya at ang mga mata niya, punong-puno ng pagmamahal ay nagbigay sa akin ng lakas. Ako rin, Sabrina, mahal na mahal kita. Habang tinitingnan namin ang aming mga anak, nahanap ko sa mga mata ni Ryan ang isang pangako na sa kabila ng lahat ng pagsubok, magsasama kami at magtatagumpay bilang isang pamilya. Naramdaman ko ang kaligayahan na hindi ko kayang ipaliwanag. Si Ryan, ang aking asawa, ang ama ng anak namin. Hindi ko na kayang isipin na mahigit pa sa saya na sandaling ito. Nagbuntong hininga ko at niyakap ko ang mga anak namin ng mahigpit. Tayo lang, at walang makakabasag sa atin. Bulong ko sa kanya at niyakap kami ni Ryan bilang isang pamilya. Sa gitna ng lahat ng kabiguan, sa lahat ng nagdaan na pagsubok, ang tanging mahalaga ngayon ay ang pagmamahalan at ang pamilya na nabuo namin. Walang makakapigil sa aming pagmamahal. Mga ilang linggo nang lumipas mula nang pinanganak namin ang aming anak, at ang mga araw ay puno ng kaligayahan at bagong pag-asa. Nandyan si Ryan sa bawat hakbang, hindi lang bilang asawa kundi bilang ama. Hindi na kayang isipin pa ang mga pagsubok na dumaan sa buhay namin. Lahat ng yon naging bahagi ng aming kwento. Isang kwento ng pagmamahal, pag-asa at pagtanggap. Ang aming bahay na dati ay puno ng mga sigalot at tensyon, ngayon puno ng tawa at kaligayahan. Nagkaroon kami ng mga sandali ng tahimik na mga gabi, kasama ng aming anak at bawat araw nagsisilbing patunay na lahat ng paghihirap ay may katuparan. Si Ryan, na dati ay may sugat sa nakaraan, ngayon ay buo na. Walang kasing saya ang makita siyang masaya sa pagiging magulang. Hindi ko alam kung paano ko to ipapaliwanag. Ngunit bawat tingin ko sa kanya, nagdudulot ng init sa aking puso. Ang pamilya na pinangarap namin at ang pagmamahal na nagsanib ay isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag sa mga salita.
nagdudulot ng init sa aking puso. Ang pamilya na pinangarap namin at ang pagmamahal na nagsanib ay isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag sa mga salita. Isang araw, habang ang araw ay nagsisimulang lumubog, naglakad kami sa hardin ng aming bahay. Ang aming anak na si Sean ay nasa mga bisig ni Ryan. Sabrina, simula ni Ryan habang pinagmamasdan niya ang mga batang natutulog sa kanyang mga bisig. Hindi ko na kayang isipin ang buhay ko nang wala ka. Ngayon, higit ko pang na-appreciate ang bawat segundo. Napangiti ako, humawak sa kamay niya. Mahal na mahal kita, Ryan. Walang kasing saya ang magkasama tayo. Tumigil kami sa harap ng isang puno sa aming hardin at doon, tumingin si Ryan sa akin ng seryoso. Ngunit may malalim na pagmamahal. Sabrina, gusto ko lang sabihin na ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal ko sa'yo. Magkasama tayo magpakailanman. Mabilis ko siyang tinanaw. Ang mga mata ko ay puno ng luha. Ryan, ako rin. Hindi ko kayang maisip na magiging ganito ka. Magsasama tayo at magtatagumpay bilang pamilya. Tumango siya at dahan-dahang nilapit ang kanyang mukha sa akin. Isang masarap na halik na nagpatibay ng aming pangako sa isa't isa. Isang pangako na magkasama kami magpakailanman sa hirap at ginhawa. Pagkatapos ng halik, iniangat ko ang mukha ko at tiningnan siya na puno ng pagmamahal. Mahal ko kayo. Ang saya ko sa buhay ko ngayon. Si Ryan ay ngumiti at niyakap kami na mahigpit, pati na ang aming mga anak. Ang init ng kanyang yakap ay nagsilbing pagkumpirma na hindi na kami maghihiwalay pa. Magkasama kami at hindi kami matitinag. Sa gabing yon, habang ang mga bituin ay nagsisimulang magningning sa langit, nahanap namin ang aming kaligayahan, hindi sa material na bagay, kundi sa pagmamahal na binibigay namin sa isa't isa. Hindi ko na kayang ipaliwanag ang saya ko dahil ang bawat sandali na magkasama kami ay isang araw ng kaligayahan. Hindi ko na kailangan maghanap pa ng ibang kwento. Ang kwento namin ni Ryan at ng aming mga anak ay isang kwento ng pagmamahal na walang hanggan. Sa gitna ng aming pagmamahalan, natutunan ko na ang bawat laban, ang bawat luha at ang bawat ngiti ay lahat bahagi ng aming kwento ng tagumpay. Naisip ko habang pinagmamasdan ko si Ryan at ang aming anak na ito na ang pinakamasarap na bahagi ng buhay ko. 5 taon nang nakakalipas pero ang bawat araw parang panibagong pahina ng isang magandang kwento. Kasama ko si Ryan at ang aming mga anak. Si Sean na 5 taong gulang na at si Evara na ganap ng dalaga sa edad na 19. Sa bawat sandaling magkasama kami, ramdam ko ang biyaya ng bagong simula na pinagkaloob sa amin ng buhay. Nasa hardin kami ng bahay ngayon. Isang malawak na lugar na puno ng mga bulaklak, malalaking puno at isang swing na siyang paboritong lugar na Sean. Nakaupo ako sa isang bench, pinapanood silang mag-ama habang naglalaro ng bola. Si Ryan, na parang hindi tumatanda, ay patuloy na tumatawa habang tinutulungan si Sean na mag-shoot. Si Evara naman na hawak ang kanyang sketchpad ay tahimik na gumuguhit sa ilalim ng puno ng mangga. Mom, tingnan mo! Sigaw ni Sean habang tumatakbo siya papunta sa akin. Hawak ang bola na mas malaki pa sa ulo niya. Nakakailang shoot na ako, mas magaling na ako kay Daddy. Napatawa ako at niyakap siya. Talaga, baby? Baka naman nagpapatalo lang si Daddy mo. Narinig ko ang tawa ni Ryan mula sa likod. Lumapit siya sa akin at umupo sa tabi ko. Pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Hoy, Sabrina, hindi ako nagpapatalo ha. Talagang magaling lang ang anak natin. Sabi niya habang kinarga si Sean at pinagkahalikan ito. Ramdam ko ang init ng araw sa aking balat, pero mas mainit ng pagmamahal na bumabalot sa amin bilang isang pamilya. Hinawakan ni Ryan ang kamay ko at tiningnan ako ng diretso sa mga mata. Minsan, hindi pa rin ako makapaniwala na ganito ang buhay natin. Ikaw, ako, si Evara at si Sean. Lahat ng to parang panaginip. Saan ni Ryan? Ngumiti ako at tinaplos ang kanyang mukha. Pero totoo to, Ryan. At ang lahat ng pinagdadaanan natin ay worth it dahil dito tayo napunta. Isang pamilya na puno ng pagmamahal. Tumango siya at tinalikan ang likod ng kamay ko. Walang ibang hihilingin pa. Ang importante, magkasama tayo.
Biglang lumapit si Ivara, bitbit ang kanyang sketchpad. Mom, Dad, tingnan nyo, sabi niya habang pinapakita ang kanyang iginuhit. Isang larawan yon ng aming pamilya. Kami ni Ryan, si Sean at siya. Napaka-detalyado at ramdam ang pagmamahal sa bawat linya. Wow, sweetheart! Sabi ni Ryan, hinaplos ang buhok ni Ivara. Ang galing mo talaga, mana ka sa mommy mo. Ngumiti si Ivara at yumakap sa amin pareho. Thank you, Dad. Pero alam nyo, masaya akong ganito tayo. Lahat ng problema noon parang napakalayo na. Dito, masaya ako. Buo tayo. Nang marinig ko yon mula sa kanya, parang may mainit na yakap na dumaloy sa puso ko. Alam kong di naging madali ang lahat, lalo na kay Ivara. Pero ang makita siyang masaya at panatag ngayon ay sapat na para sa akin. Pagsapit ng gabi, nagtipon kaming lahat sa balcony para maghapunan. Ang malamig na hangin, ang ningning ng mga bituin at ang saya sa paligid ay para bang sumasalamin sa kaligayahang nararamdaman ko. Habang kumakain, walang tigil sa Sean sa pagkukwento tungkol sa laro nila ni Ryan kanina. Si Ivara naman abala sa pagtuturo kay Sean kung paano gumuhit. Hindi ako marunong, ate, reklamo ni Sean habang tumatawa. Magaling ka nga sa bola, kaya mo rin to, sagot ni Ivara sabay ngiti. Pinagmamasdan ko sila habang hinahawakan ni Ryan ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Tahimik lang siya pero ramdam ko ang kanyang kasiyahan. Tumingin siya sa akin at gumiti at naramdaman ko na kahit walang salita, alam namin ang nasa puso ng isa't isa. Ito ang aming happy ending at ito rin ang simula ng masayang buhay bilang isang pamilya. Tahimik ang umaga sa aming tahanan pero puno ng saya. Ang mga sinag ng araw dahan-dahang pumapasok sa bintana ng aming kwarto. Tila pinapaalala sa akin kung gaano kasaya ang bawat bagong araw na kasama ang pamilya ko. Bumangon ako at napangiti na makita si Ryan na mahimbing pa rin natutulog. Ang isang braso ay nakayakap pa sa akin. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Iniisip kung gaano kalayo na ang narating namin. Mula sa mga pagsubok, hindi pagkakaintindihan at mga sakit ng nakaraan. Ngayon, naririto na kami. Mas matatag, mas masaya at puno ng pagmamahal. Bigla siyang dumilat at ang kanyang mga mata tila kislap ng araw na sumalubong sa akin. Good morning, Mrs. Jacobs. Bati niya, ang boses ay puno ng lambing. Napangiti ako at tinalikan siya sa pisngi. Good morning, Mr. Jacobs. Nakapahinga ka ba ng maayos? Oo naman, sagot niya habang hinila ako papalapit sa kanya. Pero mas gusto ko ang pagising kapag ikaw ang una kong nakikita. Bago pa man ako makasagot, tumakbo sa kwarto namin si Sean. Mommy, Daddy, gising na kayo, sigaw niya sabay talon sa kama. Halos mapatawa kami ni Ryan habang ginulo ni Sean ang buong kama. Di nagtagal sumunod si Ivara dala ang kanyang sketchpad. Mom, Dad, breakfast is ready, ani niya habang pinagmamasdan kami ni Sean na nagkakatuwaan. Salamat, sweetheart, sabi ko. Papunta na kami sa dining area pagkatapos namin magbihis. Habang kumakain kami ng almusal, naisipan ni Ryan na mag-share ng balita. May sorpresa ako sa inyong lahat, sabi niya habang pinupunasan ang bibig ni Sean. Ano yon, Dad? Tanong na Ivara habang tinutulungan akong maghain ng prutas. Tumayo si Ryan at tinabot sa akin ang isang sobre. Hindi ko alam kung anong laman pero ramdam ko ang excitement sa paligid. Nang buksan ko ito, nakita ko ang mga tiket papunta sa Santorini, Greece. Gusto ko kayong dalhin sa isang lugar kung saan pwede tayong mag-relax at gumawa na mas marami pang alaala bilang pamilya, paliwanag niya. Para sa akin, deserve natin to matapos lahat ng pinagdaanan natin. Napangiti ako habang iniisip kung gaano niya kamahal ang pamilya namin. Ryan, hindi mo kailangan gawin to, pero salamat. Napaka-sweet mo. Ito ang paraan ko para masabi kung gaano ko kayo kamahal, sagot niya habang hinawakan ang kamay ko. Lumipas ang mga araw at nakarating kami sa Santorini. Bawat sulok ng lugar parang isang larawan mula sa postcard, mga puting gusali na may asul na bubong, ang marinong na dagat tila walang katapusan at ang hangin puno ng kalayaan. Naglakad kami sa tabing dagat habang ang mga bata nagtatakbuhan sa harapan namin.
Hawak ni Ryan ang kamay ko habang nagkukwento ng mga plano niya para sa hinaharap. Alam mo, Sabrina, sabi niya habang tumigil kami sa gitna ng buhanginan. Hindi ko akalain na makakahanap pa ako ng ganitong klase ng pagmamahal. Ikaw ang nagsalba sa akin. Ikaw ang nagbigay ng dahilan para magpatuloy. Napangiti ako at sumandal sa kanya. Ryan, pareho lang tayo. Hindi ko rin akalain na isang taong tulad mo magiging katawang ko habang buhay. Pero eto ngayon, masaya, buo at higit sa lahat, magkasama. Yumuko siya at hinalikan ang noo ko. At habang buhay kong iingatan ang pamilya natin, Sabrina, pangako. Sa huli ng araw, habang nakaupo kami sa terrace ng aming villa, pinapanood ang paglubog ng araw. Napagtanto ko kung gaano ka-perpekto ang buhay namin ngayon. Ang bawat sakit, bawat luha at bawat sugat ng nakaraan ay naging pundasyon ng pagmamahal na meron kami. Kasama si Ryan, sina Evara at Son at ang aming walang hanggang pagmamahalan, alam kong wala nang masihigit pa. Habang pinagmamasdan ko ang mga anak namin, naramdaman ko ang malalim na pasasalamat. Hindi lahat ng kwento nagtatapos ng masaya, pero ang sa amin ay isang patunay na kahit gaano kahirap ang daan, may dulo itong puno ng pagmamahal at liwanag. Wala na akong mahihiling pa. Kami, si Ryan, si Evara, si Sean, buo kami. At sa bawat araw, bubuuin pa namin ang mas magagandang alaala, magkasama, magpakailanman. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Sabrina at Ryan. Sana po nakapagbigay ako ng aliw at inspirasyon sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy niyang pakikinig sa Ramea TV. Muli, samahan niyo ako sa susunod na kwentong ibabahagi ko. God bless everyone.